Malalim na ang gabi nang marating ni Mario ang daang nababalot ng makapal na hamog. Sa bawat hakbang niya sa malamig na damuhan, may naririnig siyang yapak sa likuran. Mahina, ngunit siguradong sumusunod. Lumingon siya, ngunit wala siyang makita kundi puting ulap ng hamog na gumagapang sa lupa. Humigpit ang hawak niya sa kanyang bag, pinabilis ang lakad, ngunit ang mga yapak ay tila mas lumalapit, parang may nilalapitan siyang hindi nakikita. Sa gilid ng kalsada, may lumang karatula, bawal tumuloy. Hindi niya pinansin, iniisip na biro lang iyon. Sa di kalayuan, may aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno, mabilis na lumitaw at nawala sa likod ng mga sanga. Huminto siya at ang mga yapak ay tumigil din, parang naghihintay. Nanginginig, tumakbo siya, hanggang sa sumapit siya sa isang baryo na natatakpan ng hamog, tila walang tao, walang tunog maliban sa kanyang paghinga. Binuksan niya ang pinto ng unang bahay, malamig at madilim sa loob, amoy lumang alikabok at kahoy na nabubulok. Sa salamin, nakita niya ang sarili at sa kanyang likuran, may mga basang yapak na walang katawan naglalakad papalapit, dahan-dahang sumusunod sa bawat galaw niya. Nais niyang sumigaw, ngunit ang boses niya ay nawala, parang nilamon ng malamig na hangin. Sa isang iglap, naglaho ang baryo, at ang tanging naiwan ay ang mga yapak sa hamog, kasabay ng malamig na katahimikan ng gabi na tila nagbabantay sa kanyang kaluluwa.